Attorney Jose Claire Castro kay PBBM ng patunay na siya po ay healthy at walang sakit at walang stage 4 cancer at wala sa ospital. Ito panoorin nyo. Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. Super healthy po. Mga kababayan, meron naman pong DDS na masasampulan dahil nga po sa pinapakalat niyang fake news na patay na raw po si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko na patatagalin ito, mga kababayan ko. Ito po ay si Nudge TV. Sinabi po niya, pinost po niya, mga kababayan, na legit po, ibig sabihin, totoo po. Sabi niya, totoo po, patay na si BBM dahil sa stage 4 colon cancer doon po sa St. Luke's QC around 2:51. So nako DDS na to. Nudge TV, meron ka bang pruweba? Meron ka bang matibay na patunay na nakita mo mismo si Pangulong Bongbong Marcos na doon sa St. Luke's? Gwardiya ka pa naman, sir. Nako, mukhang isa ka na naman po sa DDS fake news vloggers ang masasampulan ng NBI. Mga kababayan, tandaan niyo ang pagbumuka nito. DDS na to, ng gwardiya na to, mga kababayan. Nako, sir, nagbura ka pa ng iyong post, pero marami na po ang naka-screenshot sa pinost mong ito. Paano ba yan, sir? Ano kaya ang gagawa mo dito pag ang NBI na ang dumating sa'yo? Mukhang wala talagang kadala-dala itong mga DDS vloggers na to, mga kababayan. Dahil nga po ay puro fake news ang kanilang pinaggagawa at hindi po sila natatakot. Pero yung ibang mga Bisayang nagpo-post nung mga nakaraang taon, dinakip na po sila. No? Dinakip na po sila dahil nga po sa pinagpapakalat nilang fake news tungkol sa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano to? Divert lang ba to para hindi matuloy ang impeachment at para mailuklok na agad si Sara Duterte bilang Pangulo? Naku naman, mga DDS. No? Naku naman, tigilan nyo na ang mga ginagawang nyong ganyan. Dahil hindi lang ikaw ang kawawa, sir. Hindi lang ikaw ang kawawa, sir. Pati po ang pamilya mo. Kung may pamilya ka, kawawa sila pag ikaw ay nakulong na at dinampot na ng NBI. No? Kawawa sila. Naku naman, mga DDS. Bakit? Pilit nyo pa rin ginagawa ng kwento ng fake news si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat huwag nyo nang gawan dahil wala kayong matibay na pruweba. Hindi nyo alam kung ano ang ginagawa nyo. Hindi nyo alam kung anong pinupost nyong fake news na wala naman kayong matibay na pruweba na ebidensya. Or gusto nyo lang magpasikat. Well, sumikat ka na dahil napansin ka na ng lahat. Pero napansin ka rin ng NBI. Napansin ka rin ng NBI dahil sa kalukuhang ginawa mo. Mayayari ka ng NBI ngayon, boss. Tingin mo ba papalampasin ito ni PBBM? Hindi. Ang NBI na po ay gumawa na sila ng hakbang para masikop at mahanap itong mga nagpi-fake news na to. Ano? Kaya ngayon, pagtago ka na, bossing. Sayang, gwardiya ka pa naman. Pero yung ginawa mong ito ay hindi po kapatapatawad para sa aming
sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kitang-kita naman namin na nandun po si Pangulong Bongbong Marcos kamakailan lang sa Mount Samat sa Pampanga at buhay na buhay po. At nagsasalita po siya doon. Tapos sinasabi yung patay ng Pangulo. Grabe naman yan. Sobra na. Kayong mga DDS. Kaya yung iba sa inyo ay sinampulan na. Grabe. Oh? Sabi niya, legit po. Legit. Kundi may source daw siya or siya. Aywan ko kung siya nakakita o kanino niya or gawa-gawa. Sabi niya, legit po patay na si BBM. Kawawang mukha. Kawawang pamilya, kawawang future mo. Busing. Dahil sa ginawa mong to, marahil ay hinahanap ka na ngayon ng NBI. Pangulo po yan ha, Pangulo, hindi yan normal na tao. Dahil sa mga pinaggagawa ninyo mga fake news, bobong DDS kayo, na mga vlogger kayo. No? Ayan na. O kayo mga DDS na sumusuporta sa mga taong to, hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagsasawa sa pakikinig sa mga fake news na ulit-ulit na lang? Nung kina Maharlika at Harry Roque, yung pulburon issue, no? O nasaan na yung pulburon issue? Mag 2027 na, hanggang ngayon wala pa rin. Ang sabi nyo, ilalabas nyo noong nakaraang taon, pero wala. Another, pinagduloko nyo na naman ang sarili ninyo mga ka-DDS. Dahil sa hindi ninyo matanggap na mai-impeach na si Sayad Lustay, at hindi ninyo matanggap na nakakulong na at hindi na makakalabas si Duterte sa ICC, tanggapin nyo na lang para tapos na. No? Kayo lang talaga ang napapagod. O hindi nyo matanggap yung katotohanan na mawalapit nang mawala ang Duterte sa gobyerno. Kung napakasimple lang ha, ipaliwanag, sabihin nyo kay Sara Duterte na, Madam, harapin mo na lang ang impeachment mo at ipaliwanag mo at maglabas ka ng ebidensya na fake news o hindi totoo yung binabato sa'yo sa kongreso ng ilang mga senador at ilang mga tao na wala kang nilakaw na pera. O Madam Sara, humarap ka doon. Dapat ganyan, sabihin nyo yan kay Sara Duterte. Ewan ko lang kung haharap yan ngayong April 14. Lalo na, isa sa mga testigo, witness, si Trillanes. At isa pa, si Ramil Madriaga, na sinasabi niya na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Pero maraming video po tayong nakita na sa panahon ng karaban ng kampanya noong 2022 ay magkasama si Sara Duterte at si Ramil Madriaga. So paano nangyaring hindi mo kilala Sara Duterte? Sige nga mga DDS na bobo, ipaliwanag nyo paano nangyari. At may isang video clip pa na binati ni Sara Duterte si Ramil Madriaga na, Kuya Ram, happy birthday. At may isang video pa na hinahanap ni Sara Duterte si Ramil Madriaga, Kuya Ram, nasaan ka na? Mismong panahon po yan ng karaban ng kampanya. Hindi ko alam kung saan banda yan, basta panahon ng karaban yan, no? Nung tayo ay isa din po sa mga nabudol at umasa kay Sara Duterte. Isa rin po ako doon na kahit saan nagpunta ako ng Davao, kahit saan, kahit asin saan man sulok ng bansa dito ng Pilipinas, nagpunta po ako para mag-cover lang sa sa caravan, para may promote at may cover lang at suportahan si Sara Duterte nung mga panahon na yon. Pero mga kababayan, ang nangyari po ay taliwas. Ito po, panoorin natin mga kababayan ko, itong latest post interview po ni Attorney Yusek Claire Castro kay PBBM na patunay na siya po ay healthy at walang sakit at walang stage 4 cancer at wala sa ospital. Ito, panoorin nyo. Para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan?
Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I'm back to my regular exercise. Super healthy po ang Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, mga DDS, kita nyo ba yan? Ha? Sobrang healthy. Wala sa St. Luke's. Walang stage 4 cancer. Hindi nakaratay sa banig. Ano mga DDS? Fake news vloggers. Ano naman ngayon gagawin nyo? Anong palusot na naman yan? Ha? Ano? O diba? Mga kababayan, panoorin nyo, oh. Buhay na buhay ang Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, o mga DDS, ano nyo ngayon dito? Anong reaction nyo? Huwag kayo magpakatanga at nakakahiya po pagsabihan ng bobo. No, nakakahiya. Sobrang nakakahiya talaga ang mapagsabihan bobong DDS. Dahil nga po sa pinapaniwalaan nyo yung mga vlogger na yan, nagpo-post na yan, naniwala naman kayo. O ngayon, anong napala nyo? O, makukulong na ito ngayon dahil hahanapin ito ng NBI, itong taong to. O, ano naman ang sunod na gagawin at ipapalabas nitong mga DDS na to? Anong sunod naman ng fake news ang gagawin nila, ang ilalabas nila sa media? Kaya unti-unti nang nauubos ang mga DDS dahil nahuhulihin na sila ng NBI dahil sa mga pinagkakagawa nilang fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin pa natin to mga kababayan. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang aking ginagawa, watching watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So yung diet nyo, sir, Wala na. regular na, okay na po? Wala na ang bawal. Matagal nang wala na. Burger. More than 1 month na akong walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan mo itong dito, iwasan mo yung masyadong Sobrang healthy ng Pangulo. Grabe. Paanong nangyari mga DDS? Paanong nangyari yan na sinasabi niyong patay na ang Pangulo? Ayan, nagsasalita ang lusog-lusog, kumpleto pa ang buhok. Maayos pa magsalita. Magaling pa mag-English, magaling pa Tagalog, hindi tulad sa kay Sayad Lustay, na maski Tagalog man lang ay hirap na hirap magpaliwanag sa taong bayan sa interview. Lalo na pag English, wala na. Nabuang na talaga. Hindi na maintindihan, wala na yung masabtan. Pag si Sayad na po ang nagsasalita sa interview, wala na, lutang na lahat. Nakatunga na lang yung reporter siguro, nasa isip si reporter, ano ba yung BP na to? Parang walang kwenta, walang pinag-aralan ng BP namin sa Pilipinas. Mukhang nagkamali akong binoto to O di ba? Kitang-kita naman sa mga interview ni Sara Duterte na wala talagang tumutugma doon sa ibig niya sabihin at doon sa tanong talaga sa kanya ng mga reporter. Wala talaga ni isang tumutugma. Mantakin mo yan, BP ka. Mataas na po ang pangalawa sa mataas na posisyon sa Pilipinas, sa bansa. Na sa interview lang, hindi mo magawang isakto, i-clarify kung ano yung dapat at nais mong iparating sa taong bayan, yung sinasabi mo. Tagalog na nga lang, hindi mo pa mai-correct. Wala talaga pag-asa, mga kababayan. Panoorin natin para lalong umiyak itong DDS na vlogger. Tandaan nyo to mga kababayan, ha? Tandaan nyo itong DDS na to. Lumukpang pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun. O diba? Good news mga kababayan. No? Nasaan na yung sinasabi nyo? Napatay na ang Pangulo, buhay na buhay. Ano ngayon? Magtitigan na lang tayo dito mga DDS. Ha? Magtitigan na lang tayo dito. Wala na. Ngayon, ano mangyari sa inyo mga fake news vloggers kayo? So maghihimasirias na lang kayo. Ha? Yan kasi ang kalukuhan nyo. Bago nyo gawin yung isang bagay, mag-isip muna kayo. Mag-isip muna tayo. No? Kung tama ba
kung tama ba na ipopost ko ito, Pangulo ng Pilipinas, sisiraan ko. Mga ganun na bagay, hindi for the fame lang, wala. Sisira mo lang ang kinabukasan mo. Sinira mo lang ang sarili mo, ang pamilya mo. Nilagay mo sa kahihiyan. Boss.